Ayan po at bago po tayo pupunta sa ating mga itatopic ngayon, sa main topic natin, ay gusto ko lamang pong pasadahan itong addict na ito na kung makapagmura sa KOJC Wagas. Itong si Peebles Talakira, ito ba, hindi ko sigurado, ito kung babae ba ito, bakla ito, ano. Paki-comment nga po yan kung ito ay bakla or lalaki ito, kung tutunawin ko ang bayag dito, magpapasalamat pa sa akin yan dahil mawawala yung bayag niya. Ngayon kung nagbabakla-baklaan at yan ay lalaki yan, palulubuhin ko palalo ang bayag niyan para matanggal ang pagbabakla nito. Siguro ito, ito lang ang masabi ko. Ayoko sana nga itapik kita eh. Sa totoo lang wala ka namang kakwinta-kwintang tao. Peebles Talakira na adik, ha? Wala ka naman talagang kakwinta-kwinta. Kaya lang, yung mumurahin mo yung KOJC, ay palagay ko, siguro, mas magandang palubuhin ko na lang yung bayag mo. Buisit ka. Itong mga KOJC member, sinasabi ko po yan, from the very start pa lang, hindi po ako miyembro ng KOJC. Bakit ako nasasaktan pagka ganito? Una, ito yung mga taong walang kasakit-sakit ang ulo ng gobyerno. Dahil itong mga taong ito, napakababait itong mga ito. May takot sa Diyos. At ito yung mga taong tipong sasabihin ko hindi makakapag-contribute ng anumang problema sa bayan natin. Dapat itong mga ito minamahal, iginagalang, nirerespeto. Tapos isang Peebles Talakira na bakla, na adik, ang magmumura dito sa mga KOJC member na ito. Ikaw, ganito lang yan eh. Mga kababayan, para lang po maintindihan ninyo, kapag kabangag na talaga yung isang tao, talagang wala na talagang wala na sa katinuan talaga. Ba't ko sinabing adik ito? Mismo siya ang may sabi niyan. Na adik siya. Ito yung bumaliktad kay Marcos tapos ngayon bumalik na naman. Alam niyo kung bakit bumalik? Kasi nga, nung umalis kay Bangag ito, dahil wala na nga siyang pira, ang pinagtsatsaga ang singutin nito, rugby ang sinisingot na nito nung umalis siya dyan kay Butod. Ngayon, namimisyatan niya ang cocaine. Ayan, hindi nakatiis, bumalik kay Bangag, bumalik kay Butod, kasi nga naman, libre siyang makakasinghot, hindi lang makakasinghot, kundi makakahigop pa ng cocaine. Tapos ngayon, ang mumurahin mo itong mga KOJC, ito ang warning ko sa lahat ng mga kayo. Lahat, warning ko ito sa inyo. Sinabi ko na yan doon pa, pangalawa ito warning ko sa inyo. Sa lahat ng mambabastos sa KOJC, mananagot kayo sa akin. Either tutusukin ko ang lalamunan ninyo, tutusukin ko ang tumbong ninyo, kung ikaw ay lalaki, palulubuhin ko ang bayag mo. At kung ikaw ay babae, ilalagay ko yung bilat dito sa noo mo para madala kahayop ka. Mumurahin mo itong KOJC. Ano bang ginagawa nitong KOJC sa iyo? Buisit ka. Wala namang kakwinta-kwinta itong taong ito. Ito yung living dead. Kasi nga, hindi na pinapakinabangan ng gobyerno yan kasi nga, wala na sa katinuan ito. Kagaya lang ito ni Bangag. Mamaya po ay pag-usapan naman po natin yung kwan. Dahil mamaya tapos na ako. Mamaya na bandang huli natin pag-usapan yung ating mga subscribers. Ano po? At marami po pala dyan na na-block na nung aking tagabasa dahil sa pandaraya. Kaya ngayon pa lang mga subscribers ko
na mandaraya, ngayon pa lang ay habang hindi pa nare-review lahat yung inyong mga pinasubscribe na pandaraya, ngayon pa lang tanggalin nyo na. Okay, tanggalin nyo na po dahil ngayon na po kasi sinisimulan na po yung pagre-review. Sayang po yung inyong naunang mga sinend na pinasubscribe tapos hahaluan nyo ng pandaraya kasi ibablock na lang po yun eh. Pagka hinaluan nyo po ng pambablock yan, alam naman po namin yung kayo hindi nyo iniisip na magsisend kayo na alam nyo nandadaya na kayo. Hindi nyo iniisip yon. Kaya ang dami pong na-block. Yan po yung sinasabi ko, winarningan ko na po kayo noong pang nakaraan, di ba? Yung alam nyo naman na hindi tama, alam nyo naman na nandaya kayo, tanggalin nyo na. Huwag po kayo nagmamadali. Dahil sa kung ano lang pinagmamadalian nyo, mandaraya kayo. Ay, papaano yung mga hindi nang dadaya? Papaano na? Wala pong puwang sa akin yung mga mandaraya. Ngayon pa lang po, winawarningan ko na kayo. Mamaya po pag-uusapan natin yan dahil hindi pa ako tapos. At ngayon pa lang, unti-untiin nyo nang i-review yung inyong mga sinend kung magkakapareho mo, tanggalin nyo na yung magkakapareho. Dahil yan po ay hindi po papayagan yan. Doon po sa tinuruan at nagkwan pa, sumasagot pa, ay blinak na lang. So, sino ang lugi ngayon? Sayang yung pinasubscribe niya nung una. Dito po sa atin, hindi po tayo nanggigigil sa subscriber. Ito po ay testing lang po ito sa inyo. Hindi ko po kailangan yung kung tutuusin. Hindi ko po kailangan. Bakit ko kakailanganin yun? Tinitesting ko po kayo kung hanggang saan kayo. Yun po ang tinatawag na dito ay sasalain ko kayo. Dahil dito nalalapit na po yung dilobyo na mangyayari. Natitiyakin ko sa inyo, wala kayong susulingan kundi sa akin. Kaya huwag kayong mandaraya. Ngayon pa lang, reviewin nyo na yan at tanggalin nyo na po. Sinabi ko na po yan nung una. Okay. Itong si Pibors Talakira na ito, na wala namang kakwinta-kwintang tao na to, ito yung living dead na tao, ay hindi man dapat kapatol-patol, pero kailangan eh. Yung mumurahin mo ang KOJC, yan ang hindi ko pwedeng palampasin niya. Tarantado ka. Hindi ko alam, ano ba yan talaga? Bakla ba yan o ano? Mag-comment nga po kayo dyan. Hindi ko po kasi alam kung bakla ito, kasi may naririnig ako, bakla daw. Ay, hindi ko naman alam. Kasi kung bakla ito, palulubuhin ko na lang yung bayag nito para naka-display na lang yung bayag niyan para hindi na makapangtalakira yan. Kaya ang tawag na lang dyan, talakirong bayag na ang tawag sa kanya, hindi na talakira. Ewan ko kung bakit nakuha nitong hayop nito. Sa totoo lang ito, sumikat lang ito dahil doon kay Maharlika. Siyempre, hindi naman akalain ni Maharlika yan na yan pa pala, babaliktad lang din naman pala. Iisa lang po yung iisa lang po ang dahilan kung bakit bumalik siya rito kay Lisa. Dahil nga po, di ba sabi ko nga po kanina sa inyo, noong umalis po yan, kasi bangag na bangag yan, hindi niya alam yung ginagawa niya. Umalis. Hala, nagpunta sa Maisog Rally. Kung ano-ano tinatalak-talak niya doon. Ngayon, ay wala na siyang pambili ng cocaine. Okay? Ang ginagawa nito, rugby na lang ang sinisinghot nito. Rugby. Ngayon, namimiss niya yung cocaine dahil libreng ibinibigay ni Butod yan. Yan. Kaya bumalik. Yan po ang katunayan dyan. Kaya hindi na dapat na kinukanyang animal na yan. Pero pag makita ko ito, di ko alam kung baka pilipitin ko ang leeg nito. Bullshit ka. Napakatatahimik ni itong mga KOJC member. Gaganyanin mo, mumurahin mo.
Ako nga ang murahin mo, ako nga puntahan mo rito, magkita tayo. Kaya nagbabae-iba, nagbibinabae ka, papatulang kita. Ha? Bullshit ka. Ano bang atrasong ginawa sa iyo ng KOJC at idadamay mo? Dahil lang sa wala ka ng masinghot, nahahayop ka. Ay kung pumunta ka rito, di binigyan kita ng timba-timba, para pasinghutin kita ng pasinghutin hanggang sa mamatay ka. Buisit ka, ulitin mo pa yan. At pag hindi ko pinilipit yung liig mong animal ka. Okay, mapunta naman po tayo dito sa mga nag-file ng kandidasi ngayong araw na ito. Ayan po, nakakalimutan ko lang pong sabihin. Ito pong mga tolpo. Huwag nyo pong ibubuto itong mga tolpo ito. Nakakalimutan ko lang pong sabihin eh. Ito yung mga, ito mayayabang ito. Mayayabang yan. Aywan ko. Akala nyo, sa biglang tingin, matulungin niya si Rapi Tolpo na yan? Yan ang hindi nyo alam. Sabihin nyo na marami natutulungan. Tama. May mga natutulungan. Pupunta ka dyan sa estasyon nila nung hindi pa senador yan. Pag inaakala nila na hindi magbabiral yung video na yan, yung gagawin nilang video na hindi nila papatusin yung sumbong sa kanila. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya more on sa mga mag-asawa lang yan, ng mga nag-aaway na mag-asawa, pakialamiro kasi. Ibubroadcast din dyan yung panlalalaki nung asawa nung may asawa, sira ang pamilya. Yung pangbababae nung asawa, yan. Basta, ang bottom line dito, kapag ka may problema ka, na inaakala nilang hindi magbabiral, hindi kanila iintindihin or hindi nila papatusin yung reklamo mo. One time may natatandaan ako na yung namatay sa Tondo, yung humihingi lang ng kaunting tulong, pinagalitan pa. Humihingi lang ng tulong para yata sa pang-ataol. Actually, hindi naman pinababayaran lahat. Pang-ataol, pero hindi. Sa halip na tulungan, pinagalitan pa. See? Basta pag hindi viral. Kagaya ng pangangabit ng mga asawa nila na nandito sa Pilipinas tapos sa abroad, yan. Yan ang mga pinapatos niyan. Kaya sa biglang tingin, matulungin. Kaya naman itong mga gonggong natin mga kababayan, ganun na lang, kaya nga ibinoto di ba? Tapos ngayon yung Erwin Tulfo, kakandidato rin yung Erwin Tulfo na yan. Di ba nakita nyo? Kahit saan pumunta na lakad itong si Tambaloslos, nakasunod lagi, yan ang himod tumbong ni Romualdez. Sip-sip, linta. Boboto nyo yung mga yan. Kagaya rin yung kandiyan dati, hindi naman kakandidato itong yung panganay nilang kapatid, yung si Ramon Tulfo. Montulfo na yan. Di ba ang yayabang magsasalita? Kaya yabang magsasalita, pero kay Claudine Barreto, basag-basag ang mukha niya kay Claudine Barreto lang. Pero ang yabang, babae lang, kay Claudine Barreto nga lang, basag-basag ang mukha di ba? Nandyan. Hindi may kakailayan, nandyan niya sa YouTube. Kay Claudine Barreto lang pala, basag-basag na mukha. Pero ang yayabang niya mga yan. Ito pa ang balita ngayon. Mayroong kumakalat na balita ngayon na yun daw pamangkin ni Bangag ay kinontra na niya si Bangag. Aywan ko kung anong pangungontra. Okay, hindi natin alam kung anak ba ni Aimee yung kinontra na si Bangag. Ibig sabihin, nasisilip na niya yung kabaliwan at kabangagan nitong tiyuhin yung si Bangag. Nagsalita na rin daw.
Dahil nga, yan nga, nandiyan naman siya sa kanya sa social media yan. Dahil hindi ko pa naman napapanood talaga ko ano yung siya, hinahanap ko nga. Pero, nandyan po, sa mga vlogger po. Yan. Ganon pa man, hindi ninyo alam kung strategy lang yan. Dahil itong mga Marcos na ito, mga mapanlin lang. Mapanlin lang ito, mga hayop na ito. Yang pag-alis-alis ni Amy Marcos dyan sa ticket or partido nitong bangag ito. Totoo. Sinong paniniwalain mo? Hindi ako pinanganak kahapon lang. Katunayan, ngayong December 27, 176 ko na. Kasi 175 years old ko na. Kaya December 27, ngayong December, 176 ko na. Kaya hindi mo ako malilin lang sa mga ganyang estratehiya mo. Oh, nakita nyo na rin si Tolentino, si Tol Tolentino. Oh, di ba? Nag-file na rin ng candidacy. Ito yung mga taong mga walang sariling paninindigan. Ibasura ninyo yung mga ganyang tao. Matapos tulungan ni Duterte, lumayas, pumunta dyan sa mga bangag. Ibuboto nyo pa ba yan? Kahit pa gaano kagaling ang isang tao, gaano man katalino yan, kung nandiyan ka nakatikit sa bangag, bangag ka na rin. Manny Pacquiao. Yung Manny Pacquiao na yung sinasabi ko, hindi na siguro ako kailangan magsalita. Tingnan nyo na lang yung mga hearing dyan sa Senado noong time ni Gordon at saka yung panahon ni Pacquiao na yan. Kayo mismo mahihiya sa kanya. Kayo ang makakaramdam ng hiya para sa kanya. Dahil ang hilig sumausaw, ang hilig mag-ipal-ipal, na kapag ka nag-i-English, mangilos ngipin. Kahit na siguro postiso ka, mangingilo, maramdaman mong ngilo kahit postiso ka. Yan ang gagawa ng batas. Di mag-aaksaya lang tayo ng pira ng bayan, ay wala na nga tayong pira. Di ba? Yung mga kukulambatin na mga yan, hapanibagong binta na naman ng ginto yan. Kaya saan papupulutin itong mga ordinaryong nating mamamayan? Di ba? Kabi-kabila kahit mo saan isuling ang mata mo, kabi-kabila ay makikita mo na talagang napakarami nating mga kababayan ang naghihirap, walang masaing. Pero itong mga ito, nagpapasasa sa kwarta ng bayan na hindi naman lang pira, itong mga hayop nito, ganadong-ganado lang maglustay ng pira dahil lang sa kanilang kandidatura. Isa pa itong tambalos-los na ito, walang ibang ginawa kundi mag-ayuda ng mag-ayuda, kuno, tapos yan, nakapag-ayuda na nga, makakapangupit pa doon sa binigay niyang ayuda. Tingnan mo yung kahayupan nito. Kung mahal kayo na taga-Tacloban, imaginein mo, napakarami nating mga kababayan dyan sa Tacloban, ang mga mahihirap. Napakarami po. One time nung pumunta po kami dyan ng team ko, pwede kong ituro sa inyo or pwede kong samahan kayo doon sa mga barangay na mga pinuntahan namin. At hindi lang kami basta pumunta roon. Ilang elf na punong-puno ng bigas yung pinamudmud namin doon bawat barangay. Nakarating pa kami hanggang Ormoc. Pero itong tambalos-los ito, pagka tinanong mo ito, sa totoo lang, isinusuka ito ng mismong taga-Tacloban. Tingnan mo, kadami-daming mga mahihirap taning kababayan dyan sa Tacloban na yan. Pero, nagawa pa niyang mag-donate ng $1 million sa Harvard University.
Sa Amerika yan. Nasamantalang sa halip na itulong na lang niya dyan sa mga kababayan na lang niya, ayun, dinonate pa doon sa Harvard University, $1 million equivalent to $2 million equivalent to 100 million, basta ano yun eh, at $2,000 pala, $2,000 equivalent to 100 million pesos. See? Ay kung itunulong niya dyan sa mga kababayan niya sa Tacloban, ay sinusuka ito sa Tacloban eh. Ako, pag nagsalita ako rito, mayroon akong prueba. Unang-una, kung ako hahamonin, ituro ko yung mga barangay na pinuntahan namin. Nandun lang yung listahan lang ko lang kung ilang elf na pinamudbud namin dyan na bigas. At alam na alam ko kung sino-sino ang barangay yan. Sabi ko nga, magmula dyan sa Tacloban hanggang Ormoc. Namigay kami dyan ng team ko. Yun ang totoong mamimigay, hindi nakabidyo. Pero kung mahamunin nyo ako, pwede ko kayo samahan. At nandito yung mga listahan ng mga barangay captain na nireceive nila yung bigas na yon. At hindi lang basta doon namin binagsak sa barangay, hindi po. Kundi pinatawag namin yon lahat ng mga beneficiaries na mga galing pang mga bundok na talaga namang walang makain. Ganon po yan. Bakit ako magbibigay sa barangay? Bakit ko ibabagsak? Ano ako, tanga? Diretso yan. Dinaanan lang namin sa barangay pero hindi ko binagsak sa barangay. Gusto ko masiguro na talagang na-receive ng mga beneficiaries. Ganun lang yun. Kaya buisit ako sa mga animal ito. Kaya nga yung mga bagong mga nag-file ng candidacy, tingnan nyo, mga mukhang tulisan. Mga mukhang tulisan. Hindi mapapagkatiwalaan ang mukha ng mga hayop na mga nag-file ng candidacy. Di ba, ang daming mga artista? Nagkalat na naman ang artista. Kasi nga, sinasamantala nilang makapwesto habang si Bangag ang presidente. Dahil, kung nga naman, madali nga naman mangulimbat. Himurin mo lang yung tumbong ni Romualdez, mayaman ka, bilyonaryo ka. Kaya yan, ang daming mga artista na mga kung ano, sino-sino na. Kung saan sa mga posisyon yan. Di ba? Nandiyan naman yan sa television. Sasamantalahin nila yung pupusto ngayon dahil ito yung pagkakataon nila makapagmulimbat. So ito, pag nakapasok lahat yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Kakain kayo ng graba. Kaya yun, sinasabi ko rito, hindi malayo na kapwa Pilipino magpapatayan dahil sa gutom. Maniwala. Antayin ninyo yan, darating yan. Pagka hindi na agapan ito, maniwala kayo sa akin. Grabe. So, yan, abangan pa natin yung mga susunod na mga magpapile ng candidacy. Pero ngayon, yung kahapon lang na mga nagfile ng candidacy niya, kita nyo naman mga mukhang tulisan, mga hindi pa man nananalo, mukhang kawatan na rin. Di ba? Hindi na po ako magsasabi sa inyo kung sino pa ang iboboto niyo. Dahil ngayon, sa nakikita ko, kung maaari nga lang, huwag na kayong bumoto. Kahit na sino. Pero palagay ko,
ay wala, ayaw ko nang mag-endorse. Pan lang yan, pare-pareho lang yan. Mayroon dyan, sikat. Yan ang hindi nyo alam. Pero mayroon akong sinasabi, hindi po ako nagsasalita. Nasa akin na lang pong isip yun. Bahala po kayo. Pero masasabi ko lang, kung maaari lang, huwag na kayong bumuto. Pero, lahat ng ipamumudmud nilang pira, tanggapin nyo. Magkabilang partido, tanggapin nyo ng tanggapin. Total, pira ng taong bayan yan. Winawaldas lang mga hayop na yan. Yan po ang totoo dyan. Grabe. Oh, ewan ko. Sa totoo lang po, hindi ko magawang mag-joke dito ngayon. Hindi, wala talaga. Pasensya na po kayo dahil wala po ako sa mood mag-joke. No, kagaya ng mga nakaraan. At nasa matino pa yung utak ko. Ngayon talagang wala na sa alayin, kumbaga. Sa dami kong iniisip, sa dami kong iisipin pa na itong mga maaaring mangyari di sa bansa natin, ini-imagine ko lang yung kwan lang yan. Itong mga kababayan natin na kung ngayon pa nga lang wala nang masaing. Yan po ang malaking nagpapahirap sa aking isipan. Kung ano po ang gagawin ko. Hindi ko pa nga napupuntahan yung Mindanao. Yan po talaga ang plano ko rin po yung Mindanao na yan. At alam ko po marami rin po dyan nating mga kababayan. Lalo na po itong mga kapatid nating Muslim, marami po. Hindi naman po sa pagmamalait diyan sa ating mga kapatid na Muslim. Kaya po malapit ang loob ko sa mga Muslim na yan. Dahil napakatagal ko pong nakasama yung mga Muslim. Kasi nga nung nag-work po ako sa isang Muslim country na international airline na yan, puro Muslim po ang mga kasama ko. Kaya malapit po sa akin ang mga Muslim. Yan po, kaya alam ko. Kasi mayroon po rin ako mga kontak na mangilan-ngilan. Sabi nga niya, Brad, sabi nga niyan. Kasi po, yun po yung dating kong nakasama. Dito ka rin punta kasi marami rin dito ng mga kababayan natin, mga Muslim. Sabi nga niya, Muslim po yun. At para makilala ka na rin nila rito. O sige, sabi ko ganyan. Kaya nga lang talaga, sabi ko nga, di ba, ang dami pa talaga na gusto kong kuwan dito na mga mai-settle muna. Dahil yung sinasabi ko, di ba, yung dating iniikutan ko, pag pumunta kami ron, kanya-kanyang lapitan. Pag naglalapitan niya mga yan, hindi mo naman pwedeng tanggihan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, uy, ito lang pwede ko mabigyan kasi ito yung dating binibigyan ko. Hindi mo naman pwedeng sabihin yon. Kasi makikita mo yung mga itsura nila na kala mo putlang-putla na talaga naman makikita mo sa itsura nila yung isang buwan, isang linggo na yata silang hindi kumakain ng kanin. At talaga sinabi talaga nila na talagang ang kinakain ng talaga nila, kamuting kahoy, kamuting bagen, o ano. Yun po kaya hindi mo naman matanggihan. Kaya yan po ang isa talaga sa talagang plano ko na pumunta diyan. At may contact naman po ako diyan yung dating kong kasama sa airline dati. So, bagamat nagpadala ako din ng through kwan lang, at parang kumbaga pira lang, na para ipamudmud na lang niya doon, kahit na makabili ng kung ilang kilong bigas lang yan. Pero ang gusto ko po talaga yun, mismong ako ang pupunta roon. Kasi nga po, hindi naman ako kontento yung magpapadala lang ako doon sa kakilala ko, which is ginagawa ko naman, pinapadala ko, at nakikita ko naman yung ginagawang video niya na sinisend dito sa akin. Nakikita ko naman talaga na yung mga pinapadala ko roon ay naibibigay naman talaga niya.
Kasi nga, binibidyohan nga po niya. Pero yun, pinapadala. Alam ko po na talaga naman nakakarating. So hindi po ako komportable doon dahil nga unang-una gusto ko po talagang mapil din yung mamigay ako roon sa ating mga kapatid na Muslim. Yan po yung talagang matagal ko ng pangarap na makapunta dyan. Hindi man po ako natutuloy-tuloy, pero tuloy po yung pagpapadala ko doon ng pira para ipamigay po ng doon yung talagang totoong mahihirap. Talagang totoong mahirap. Yun po, kasi sabi ko, yun na mga kahit pa paano, yung mga naghihirap naman na kahit pa paano ay may pinagkukunan, huwag na muna yan i-priority mo. Pagka nandyan na lang ako, sabi kong ganyan doon sa kaibigan ko. Yan po ang hindi nyo alam sa akin. Kaya ganito na ako magsalita. Dahil wala po talaga. Sabi ko nga po kaya nga po yung itong project natin na pa-subscribe na ito, hindi ko po kailangan itong ganito Bakit ko sinabing hindi ko kailangan? Sa bawat iniikutan ko lang na mga tinutulungan na yan, ay kung i-video ko lahat yan, tapos i-upload ko rito sa channel ko, putya, maniwala kayo sa akin. Hindi ko na kailangan magsabi na mag-subscribe kayo sa channel ko. Kusa yan, mag-subscribe sa channel ko. Pero hindi ko nga po pwedeng gawin yon na matapos kong abutan sila ng tulong, matapos kong abutan sila ng pangsaing nila, bibidyohan ko yung kalagayan nila kung gaano sila kahirap at bibidyohan ko yung bahay nila na butas-butas at bibidyohan ko yung kung ano pa dyan, tapos i-upload ko sa channel ko. Yun po ang hindi pwedeng mangyari dahil unang-una, pinagdaanan ko po kung gaano kahirap ang buhay. Pinagdaanan ko po ang pagiging hampas lupa at patay gutom. Pero ngayon, bakit ko gagawin sa kanila? Nabibidyohan ko sila pag nagbibigay ako ng tulong? Yun po ang hindi ko masikmura at hindi ko maatim yun sa akin. Ayaw ko pong mahihirap na nga itong mga ito, tapos pagmumukhain pa nating mga aso na parang babahogan na lang itong mga ito, hindi ko po gagawin yun. Yan pong iba nagagawa. Pero sa akin po, hindi ko pwedeng gawin yun. Ang sa akin lang, kung may maghamon ng katibayan, welcome po lahat. Yung pwedeng maghamon at ituro ko po isa-isa yung aming pinupuntahan. Pwede po yun. Kaya nga lang po, mayroong pustahan. Naghamon ka, natural may pustahan tayo. Para lahat yan, iikot ko. Magmula dito sa amin. Tatawid tayo hanggang Nueva Ecija. Tarlac, Bataan, Bulacan, at saka dito sa Pampanga. Lahat yan, isa-isahin ko. Kung hamunan lang ang pag-uusapan natin. At maging dyan sa Tacloban. Kaya ko sasabihin fake news to. Hinahamon ko si Tambaloslos. Pwede ko siyang samahan doon sa lahat ng mga barangay na tinulungan ko. Noong panahon niya ng yung malapit na matapos ang COVID. Yan po yan. Yan ang hindi ninyo alam sa akin. Kaya sasabihin pa dyan na wala akong pakialam at kung anong gagawin ng mga putang inang mga politikong mga kawatan na ito. Hindi po, malaki po ang pakialam ko dahil malaki po ang binabayaran kong buwis sa gobyerno. Kaya malaki po ang ambag ko dyan sa mga winawalda silang pera ng mga hayop na ito. Okay. Mapunta na po tayo doon sa subscriber. Ngayon po kasi nag-uunti-unti na i-review yung inyong mga pinadalang subscriber. Ano po? At lahat na po yan, inililista na po yan. Mayroon po dyan na pandaraya nga ang ginawa. Imagine mo, magsisend pare-pareho. Yun at yun. Yun at yun. Yun at yun.
Di ba nung nakaraang sinabi ko, mayroon diyan yung panay-panay ang kwan, pero iisa lang, nung sinita, siya pa nagagalit. Kaya ang ginawa ng tagabasa ko, blinak na lang. Dito po, dahil nga sa sinabi ko na yan dati sa inyo, na i-review nyo na, tanggalin nyo na, yung alam nyo namang nandaya kayo, tanggalin nyo na yung pandaraya na yon, dahil pag na-review po yan, tatanggalin lang din po yon. Hindi na po wala na pong sali-salita. Mayroon po dyan, ilan yung sinabi sa akin kanina, na mga pinagbablock niya. May mga sinend na, mga totoong mga sinend niya pinakuan. May marami-rami din daw. Tapos bandang huli, pandaraya na yung ginawa. Panay-panay na yung pare-pareho na. Ang ginawa na lang niya, blinak na lang ng blinak. Di sayang. Di ba? Sayang yung unang ginawa ninyo. Di ba, sinabi ko naman po rito, hindi naman po tayo rito nagpipilitan. Huwag po ninyong pilitin kung hindi nyo kaya. Kung ano lang po yung kaya ninyo. Kung ang kaya lang po ninyo ay 5, 10, 15, 20, kung yun lang po ang kaya ninyo, so be it. Huwag nyo na pong hahaluan ng pandaraya. Kasi unang-una po, ako po ang magdi-decide pagkatapos ko pong mabasa yung report nitong tagabasa ko, yung listahan ng tagabasa ko. Kung talagang kaya naman na isasali kayo, isasali yung pangalan ninyo, diyan sa irarapol natin, isasali ko po kayo. Tahasang 1, 2, 3, 4, 5 lang yung pinasubscribe mo. Kaya hindi nyo kailangan mandaya. Hindi po rito paramihan ng dinaya. Kundi po paramihan po kayo rito noong tiyaga na magpa-subscribe sa mga kaibigan, mga kakilala ninyo. Doon po nagpaparamihan ng tiyaga. Hindi po magparamihan ng pandaraya. Yun po yun. Dahil kung doon po sa una, may mga ginawa kayo ng mga tama, hinaluan nyo ng pandaraya dito, nabisto po. Pagkatapos reviewin yan at nabisto, ibablock na kayo yan. Wala na, hindi na mas papasali yung mga pangalan ninyo. Di ba noong natatandaan ninyo, noong isang noong one time na binasa ko po yung mga pangalan ninyo, may nag-comment, bakit daw hindi ko na binasa yung pangalan mo? Ay baka isa ka doon sa blinak dahil tatanga-tanga ka. O, ganun lang. Kaya, pagka naayos na ito, babasahin ko ulit yung mga pangalan ninyo, baka masaktan na naman kayo kung hindi ko na mabanggit yung mga pangalan niyo dyan. Kahit na alam yung nag-send kayo. Yung na po sinasabi ko, tama, may sa mga una nag-send kayo, tapos dito sa bandang huli, nandaya na kayo. Ibablock lang po kayo. Okay? Sana po magkaintindihan tayo at ito po ay hindi po, ulitin ko lang po hindi ko po makita rito kung ano ang purpose itong pagpapasubscribe natin. Bagamat sinasabi ko po yan dati, sige, tingnan natin kung marami tayong subscriber, baka sakaling pwede nating ilaban na yan at magpapile na rin ako ng kandidacy. Pwede naman po yan. Pero nga po, di ba, sinabi ko hindi na po tayo aabot, wala na. Pero sige lang po, tuloy lang po yung pagpapasubscribe niyo. At hindi ko rin po i-atras yung irarapol natin. Tuloy din po ito. Hindi man natuloy yung kandidacy ko dahil talagang hindi talaga obra. Tuloy po yung parapol natin. Kung ano po yung binanggit ko, yung kalahating milyon, 1 million, 1.5 million, 2 million, at saka yung 3.5 million na halaga ng kamote, yun po, tuloy po yun. Hindi pala, wala tayong milyon pala. Nalimutan ko na naman yung drama natin. Sige. Di bale, total na layo pa naman. Ang iniiwasan ko lang po kasi dito, ay baka masilip tayo. At, ma-question na naman tayo.
At pakaingat po kayo ha, may nagbabalik na yung hero daw kuno. Nagbabalik diyan. Doon naman kayo sa mga OFW. Pakaingat po kayo, baka maguyo kayo nitong nagbabalik na naghihiro-hirohan na namigay-migay kuno. Hindi po yan. Scammer po ito. Mayroon po tayong katibayan na scammer po ito. At mayroon pong amo ito na drug lord. Ito nandiyan, makikita nyo yung mayabang na yan na hinuli nga dyan nung namimigay-bigay ko na siya ng bigas. Hinuli. At talaga naman totoo yung kaso niya na may mga kaso pang mga human rights, human smuggling na yan. Marami pong kaso. At baka maguyo na naman kayo nito mga OFW ha. Huwag kayong magpapaguyo sa lahat ng mga napapanood nyo sa social media, lalo na kung nanghihingi, nagpapasaring, at kung ano-ano pa. Or magpapa-invest, kagaya nitong bagong lipunan dyan sa Canada na nagpapa-invest ko, no? Bakit ka mag-i-invest doon ng pira doon sa taong hindi mo kilala? Kaya tanga na lang po yung tao na mag-i-invest sa mga ganyan na hindi mo kilala. Sana po sa mga OFW, marinig po ninyo ito, makatulong man lang sa inyo na huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga taong itong mga manlilinlang na ito. Pakatandaan po ninyo, basta mayroong money involved, wala po yan. Scammer na po yan. Tandaan niyo po yan. Kaya, ano pa ba ang anyway, bantayan lang po natin yung mga susunod na mga magpapile pang kandidacy. Basta ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kung maaari lang, huwag na kayong bumuto kahit kailan. Hanggat itong bangag ang nandyan. Anyway, at maraming salamat po at muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscriber na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana manawari sa pagkakataong ito ay grant na ng ating Panginoon na tanggalin na po lahat ng mga sakit na nagpapahirap sa inyong katawan sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.